sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, umakyat naman sa langit, sa elevator. Pagbukas ng elevator, sa langit, nakita ni Juan. Yung mga tao sa langit, nagkakanta, dadasal. Sabi ni Juan, boring. Matapos sa araw, umuri siyang marap, sumagay sa langit. Tinanong siya, Juan, ikaw ba'y nakapamili na? Ang tugon ni Juan, opo. Saan mo gusto? Sa impyerno po. Masusunod, bumaba ulit ang elevator pababa sa impyerno. Bumukas ang elevator, nagulat si Juan. Yung burakay, naging dagat-dagat ang apoy na kumukulong na supre. Nangyari nito. Yung mga babies, may buntot at sungay. Yung mga hamon, buko na lang. Nakita niya ngayon si demonyo. Demonyo, halika dito. Bakit ganoon? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon mukha ng impyerno ang impyerno? Sabi ni demonyo, kahapon nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Sabi ni John Lloyd, ingat. Good morning, y'all, man. Beses, wala kong isang minutong pagpapahinga. Ano ba yan?
tayo ulitin sa ating mga upuan at mamaya po ay mas marami tayo may pagkakataon na marinig ang naging at lahat po ng mga bibitawawa pinanalita ng ating minamahal na Vice Mayor Gia Rienza Arigorne Isko Moreno Tumagos. So muli po mga nanay at tatay ko na hello. Ayan, nangyari lamang po na tayo po ay uli. At sa talagang namin po ang mas may pagkakataon na po tayo para po na makasama ang ating Yorme at Vice Mayor Chi Atienza. Muli mo mga minamahal na taga-Distrito 2, palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. Muli po mga taga-Distrito 2, palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. And so balik muna muli tayo sa ating po mga upuan, mga nanay at tatay ko. Yan, so muli po, isang malakas na balapang na maging katuwang niya sa muling pagbabalik ng Mayor ng ating lungsod. Palakpakan po natin ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mahalang sumuporta at laging nandyan sa mga batang Maynila. Palakpakan po natin ang batang galing sa hirap nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Hi! Hello! Nakakain na ba kayo? Sino ang gutom? Lilipas din yan. Magandang umaga. Maraming salamat sa ating mga kanya-kanyang pamilya na nagpunta rito. Thank you. Excited kayo. Yung isa, ayaw ko papalikin eh. I love you. Anyway, thank you very much. Nag-alay kayo ng oras sa amin at mapakinggan kami. Umasa kayo. Pag-uwi nyo mamaya, wala kayong makukuwang pait. Hindi po. Yan ang bilin na bilin ko sa aming team. Sa Yorme's Choice. Sabi ko, pag kumausap tayo ng tao, huwag puro pait, hinagpis, at masasakit na salita ang bibitawan nyo sa kanila. Dahil sa loob ng high balls nila, puro na problema, pait at hinagpis ang dinaranas nila. Tapos makikita ang mga leader nila, nagsisingkawan, halos nagkakandaputol ng ugat sa liit ng kakasigaw. Sabi ko, wala nang bagong makikita ang butaw. Sabihin na lang ninyo kung ano ang pinaplano nyo para sa ating mamamayan. Then let them be the judge. Hayaan mo magdesisyon ang taong bayan. Dahil, I love you. Kaya pumanatag kayo. Ngayong araw na ito, hindi diskurso lang natin kung ano talaga yung naganap. Noong panahon, nalikat lang ako. Hindi ko naman nakalain, pagpapakawarin nyo na ako. Akala ko naman talaga
itutuloy nila. Naniwala naman ako na gagampanan nila ang tungkulin. Mamukat-mukat mo, ang mga salita pagtataksil. Wow! Parang siyota lang ha. Parang asawa lang ang pwede. Alam nyo, ang mabigat na pagtataksil ng mga leader ay pagtataksil sa iyong tungkulin sa mamamayan. Sapagkat yan ay sinumpa mong tungkulin. Hiningi mo sa mga tao na ikay maglilingkod, na ikay gagampanan mo ng masinop at mainam ang iyong obligasyon sa bawat nasasakupan mo. Pag yun ay hindi mo ginawa, ipin ko, yun ang tunay na pagtataksil. Pero, hayaan natin yung mga diskurso niya. Sabi ko nga sa kanila, peace be with you. Kasi pagod na ang tao. Huwag ka nataas ang kamay ng maluwag ang buhay ngayon. Ikaw naman, real talk na tayo. Araw-araw, may pagsubok ang tao. Araw-araw, may kinakaharap na suliranin ng tao. Bagay na siguro marinig niya sa mga leader o gustong maging leader, ano ba pwede solusyon? Ano ba pwedeng gawin? Iyo ba? Ngayon mga kababayan, mga batang tondo, bakit ba kayo naghahanap ng iba? May nakaupo naman. Hindi kasi nagtataka ako, kahit saan ako magpunta, ang sinisigaw ng tao, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bakit naghahanap ang tao ng iba, may nakasalukuyang nakaupo naman? Tama ba? Ha? Ano lang tayo? Real talk lang tayo. No? Real talk lang tayo. Di ba? Tingnan ninyo. Bakit sila, yung mga politiko, na mga dati kong kasama, na ilalagaan ko sa mahabang panahon? Kayo na may sabi. Bakit sila nagagalit sa akin na ako daw ay babalik? Bakit kayo kakabahan? Kung kayo'y naging mabuti sa paglilingkod, wala dapat kayong ipangamba. Kahit sino pang Poncio Pilato yung babalik, kung ikay naging mabuti, hindi yan papasinin ng tao. Tama ba? Nagugulat ako, nagagalit sila. Nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. Tingnan po ninyo, di ba mga kasama ko naman yan? Nung araw, nung kasama ko sila, lahat ng ginagawa ko, tama. Wow, galing ni Yorme. Ngayong hindi na nila ako kasama, at magkakasapakat na sila, aba, ako na pinakamasama. Ha? Kaya nga po, kaya ako nagtataka. Ngayon, mga kababayan, kayo na testigong buhay. Kung ako'y nagkamali, kayo mismo mag-uusga. Tama ba?
Hindi yung mga politikong kasapakat lang. Tama ba? Bakit sila, ang sinasabi nila, wala nang babalik! Pero ang taong bayan, ang sinasabi, bumalik ka na. Bumalik. There must be something wrong. Meron sigurong pagkukulang. Meron sigurong pagkakamali. Ay, tingnan natin ha. Unang-una, bakit ako hindi magtatampo? Tingnan ninyo ha. Kayo po umusga kung tama po ako. Kasi nakapagganito na po kami ng ilang buwan nila Congressman Carlo Lopez. Nakaikot na kami. Pinipilit kong dinggin ang sigaw ng mamamayan. Kasi gusto kong magdesisyon ayon sa hinaing ng taong bayan. Hindi sa kapritsyo ng kapwa ko, politiko lamang. Una, aasa naman ng mga senior citizen. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila. Totoo lang, real talk lang naman. First time in history na alagaan ang senior citizen sa panahon natin. Dati ang hinihingi lang sa akin na senior citizen noong 2019, alam niyo nilalambing lang sa mga anak na nandito ha. Alam niyo nilalambing lang na senior citizen. Vice pa ako noon eh. Vice, baka naman po pwede, pag nanalo kang mayor, pwede ba yung katulad sa Makati, kahit man lang cake, pag birthday namin, meron kami. Walang ibang hinihingi sa akin na senior citizen. Cake lang. Oh, nangyari. Dati-dati, ganyan yung cake. Ngayong cupcake, at least cake pa rin. Oh, yan natin, at least meron pa rin. Tama ba? Pero hindi doon nagtapos yun. Nung binuksan ko libreta, nung binuksan ko libro, nakita ko, maraming mga road maintenance. Kaya pala nagtataka ang taong bayan, ang ganda-ganda pa ng kalye, pag gising niya sa umaga, sinisira na. Sabi ko, alisin niya yan. Nakaisip tayo. First time, yung mga lolo-lola ko dito, paga 60, paga 65, 80, 70, for so long in your life, stay living in Manila. Never natin experience, pero nagkaroon tayo ng unang pagkakataon na magkaroon ng allowance ang senior citizen. Nag-umpisa, maliit na pera, sa totoo lang. Malinganda, maliit na pera lang yan, 500. Pero, sa panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama mali? Kaya anong binago nila? Totoo pala na kapag wala ka sa araw ng payout, baliwala na yung mga nakaraang buwan mo. Tama ba? Wow! Eh bakit yung pa tinitipid? Nasa budget naman yan. Bakit nyo gagawin pahirapan pa? So anong gagawin na senior citizen araw-araw? Pupunta sa barangay, chairman, gusto na? Nay, alawas pa. Pag-gising ulit bukas, siyempre, ang mga senior citizen ko, naku, pagkagit maaga nagigising yan eh. Punta ulit sa barangay, chairman, ano na balita? Nay, alawas pa. Eh yung nanay, yung lolo, yung lola, nilambing ng anak, nilambing ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Namimiss ka naman namin. Oh, namasyal. After 2 days, bumalik sa Maynila. Saan pupunta? Sa barangay. Chairman, ano na? Nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. Ano daw? Porpite. Tapos totoo pala na kapag hindi ka na botante,
Tanggal ka na. Totoo ba yun? Oh. Ito mga anak, yung mga anak dito ng senior citizen. Sige, mag-real talk tayo. Ano mararamdaman ninyo yung nanay nyo, tatay nyo, lolo nyo, lola nyo, nakahirati sa karamdaman? For 6 years, buhay pa, humihinga pa. Kaya lang hindi nakaboto ng 2 beses, ano mangyayari? Wala na sa listahan. Tama mali? Kung ba wala nang pakinabang sa boto, wala na rin pakinabang sa gobyerno? Paano mararamdaman ninyo? Yung patay nga, pinapaboto ninyo, yung buhay ayaw nyo bigyan ng paboto. Tama ba? Unang pangarap na uuwiin ninyo. Huwag kayong mag-alala, mga lolo't lola ko. Pagbalik ninyo sa inyong kanya-kanyang barangay, sabihin ninyo sa kanila, sa inyong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kumpare, kumare, sabihin nyo sa kanila, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, pagbalik natin, ibabalik natin yung dating sistema ng allowance na senior citizen. Maglulubi-lubi ulit tayo. Ano pong ibig sabihin? Hindi mo nakuha ng Enero. Hindi mo nakuha hanggang Nobyembre. Disyembre, 6 na bulig ka. Tama mali? Alam niyo may lubi-lubi? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ibig sabihin, wala present, may sakit o malusog, nakuha, hindi nakuha sa dulo para ka lang nag-impok sa bangko. Ganun naman nung iniwan ko yun tama ba? Ganun naman dati, kaya panatag yung loob ng mga matatanda. Hindi kailangan magdagi-dagi sa barangay. Kasi alam niya, makukuha niya. Yan yung una. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan pa mag-online? Wow! Sosyal. Bakit? Para ano? Para saan? Ibig sabihin, kailangan ko pa mag-schedule? Ibig sabihin, kailangan kong kausapin ng sarili ko, hoy, huwag kang magkasakit kasi wala kang schedule. Tama ba? Kita mo si Lola. Sabi niya, ito. O, pangalawa, kahirap sa tao yan Tingnan mo. Ito real talk. Yan ang pinagkaiba ng leader na hindi nauunawaan ang buhay ng isang maging mahirap. Sa isang mahirap, bawat piso mahalaga. Bakit? Unang-una, wala namang ganyan ng araw. Noong panahon ko, ang health center, 1-2 sawa. Wagas kang pumunta anytime na gusto mo. Tama, mali? Hindi ka pa nga sigurado kung may gamot o wala, pero pinagbabakasakali mo sarili mo. Tama ba? Ngayon, mamumroblema ka pa. O ano ang unang problema? Ano ang unang kailangan? Load. Tanong, may yad ba? Wala. Yad ba ka? Tosgas ka. Ang pangalawa kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangatlo, problema mo, hindi ka marunong mag-online. Paano na ngayon? Paano na ngayon? Yung nanay mo, hinahapo. Apo, anak, dalhin mo nga ako sa health center. Ano sagot ng anak? Tumigil ka, Lola, wala kang health center, ha? Wala kang online, ha? Oh, yung buntis, tinawag yung asawa, mahal, lalabas na,
Dali mo ako sa center. Ano sabi ng asawa? Pigilan mo yan, wala kang schedule. It doesn't make sense. It doesn't make sense. O ngayon, umuwi kayo. Pangalawang pangarap na uwi ninyo, sabihin ninyo sa inyong mga kamag-anak, ibabalik natin yung dating magaang at simpleng sistema ng health center. Pangatlo, nangatugyo ulit ang Maynila. Tingnan nyo, umikot kayo. Parang wala ulit gobyerno. Si Edith Pati nagbabalik ka na. Kilala niyo si Edith? Edith sila. Si Pati. Pati mga kasama niya. Hindi, pasinin ninyo. Ano naman tayo? Rilito ang syudad natin to. Ha? Buong bansa. Asan na yung gobyerno? Ano sa tingin niyong sagot na dahilan? Kayo ang sasagot sa puso at isipan ninyo. Huwag silang kabahan. Demokrasya naman ito eh. Hayaan mo ang taong bayan. Hindi, Yorme. Iniwan mo ang Maynila na maraming utang. Wow. Taas ang kamay ng walang utang. Eh sige, talakayin natin yan. Hindi ko naman yan ikinubli. Hindi ko yan ikinako. Bakit? May pandemya. Nangangamba ang tao. Walang makakain. Walang trabaho. Oh, sinabi ko ba sa inyo? Wala tayong magagawa, wala tayong pera. Hindi. Ginawan ko ng paraan. Hindi ako nagturo ng problema. Naghanap ako ng solusyon para iraos ang 2 milyong Manileño sa loob ng pandemya. Kayo na mga magulang, taas ang kamay ng nanay dito. Taas ang kamay ng mga tatay dito. Matanong ko kayo, real talk, straight answer. Pag walang makain ang mga anak mo, gagawan mo ba ng paraan? Pag walang magbili ang apo mo, gagawa mo ng paraan? Hindi ka titigil? Iraraos mo? Ganyan din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Ano sinabi ko? Magsasara na, magla-lockdown na. Anong sinabi ko doon sa Facebook ko, sa live? Ano sabi ko? Mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Gagawa ko ng paraan. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari? Naman. Mayaman. Nasa condominium. Nasa subdivision. Middle class. Naka-apartment. Mahirap. Squatter. Lahat pantay-pantay. Buwan-buwan may food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarami ka naman yung isa. Kaya nga yung iba, binibenta ka sa online. Eh wala naman akong pakailan doon. Eh kanya na yun eh. Binigay ko na yun. Tama mali. Pero hindi pwedeng i-complain. Walang nagutom sa Maynila. Eh saan ko kukunin yung pera na yun? Hindi naman ako pipi na umiipot ng ginto. Ipinangutang ko kayo. Eh bakit sila galit na galit sa utang? Tanong, sino kasama ko nag-aproba nun? Di ba kasama ko sila nag-aproba nun? Kung mali yun, mali din sila. Kung masama yun, masama din sila. Wow! Bakit ako lang ang masama ngayon? O ngayon, nanggagalaiti sila sa utang, eh obligasyon naman nila yan. Hiningi nila sa tao yan, na maging mayor sila, na panindigan nila yung responsibilidad.
puro sila utang, umalis sila dyan, ako magbabayad. Totoo! Di ba? Sebastian, ilalayo ko pa ng konti. Punta kayo sa Pedro Hill, kanto ng Osmeña. May makikita kayo doon. Pedro Hill Residence. Tapos na rin. Hindi pa pinamimigay. Bakit? Baka maalala nyo ako eh. Kaya nga yung mga billboard sa Quirino, tinanggal nila eh. Para makalimutan ninyo ako eh. Bakit hindi pinamimigay? Oh, lalapit ko na ngayon. Alam niyo yung San Lazaro? Punta kayo San Lazaro. Yung tapat na San Lazaro. Yung likod ng fire station. 20 story. 42 square meter. Tapos na rin. Hindi pinamimigay. Alam niyo sino makikinabang doon? Alam niyo yung squatter doon sa gilid? Yung likod ng bombero? Yun ang gusto kong iangat ang buhay. Alam niyo bakit? Nung mga bata tayo, nung ini-injection na tayo sa Wepax, sa San Lazaro, squatter na yun. Ngayon matatanda na tayo, squatter pa rin. Tama, mali? Mano ba naman pakinabangan nila ito? Tumaas naman yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Tama, mali? Oh, yung ospital sa Paseco, 3 taon nang tapos nung nawala ako, hindi pa rin bukas. Bakit? Kaya ko yung sinasabi. Kasi bakit? Lahat ng pera ninyo, natanganan ng tao. Lahat ng pera ninyo, nakita ng tao. Lahat ng pera ng gobyerno, pinakinabangan sa kasalukuyan at sa mga darating na taon ng buhay ng bawat batang Maynila. Kaya, kung ako'y mali sa aking ginawa, hayaan ko ng taong bayan ang maghusga. Tama, mali? May payo ko sa kanila, mag-report naman kayo sa taong bayan. Sabihin nyo na lang kung ano ang nagawa ninyo sa loob ng 3 taon. Tama ba? Ayun. Bilang panghuli, sinisingil ako. Sinisingil ako ng utang na loob. Teka po, kailan ba ako nagkubli sa inyo na mahal ko si Danny Lacuna? Hindi ko yan kinubli sa inyo. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. Totoo? At tayong mga Pilipino, hindi lang Manileño, Pilipino, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At ang pagkano ng utang na loob tulisan, walang katapusan. Tama ba? Bilang pagkanaw ng utang na loob, iniraos ko naman sila. Inaruga ko sila ng 20 taon. Inalagaan ko ang mga anak ni Boss Danny. 5 na nga silang nakaupo. Tingnan po ninyo. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Asawa, Doc Fox, nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan? Happy? Ngayon, magpangalan kayo ng dumagoso sa city ko. Kahit isa lang. Alam niyo bakit? Bilang pagkanaw ng utang na loob, isinantabi ko yung mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung kulang pa yung pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila, ang pakiusap ko lang, pwede ba akong magbayad sa ibang pamamaraan naman? Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala po sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya, kung ako ay mali sa aking ginawa, hayaan ko ng taong bayan ang maghusga. Tama ba? Ayun. Bilang panghuli, sinisingil ako. Sinisingil ako. Sinisingil ako ng utang na loob. Iniraos ko naman sila. Bilang pagkanaw ng utang na loob,
Yung ba'y masama? Sila nga't maayos na eh. Eh, kamusta ang buhay ninyo? Akala ko naman, itutuloy nila. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago na. Di ho ba? Kaya ako talagang payo ko sa kanila. At tulad ng mga payo ko sa aking mga kasama, mag-report na lang kayo sa taong bayan kung kayo ay nakaupo. Kung kayo papasok, sabihin ninyo ano ang plano ninyo sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan, uwi na. Ganun na po kasimple. Wala kayo narinig na pait. Wala kayo narinig na panira. Wala. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba ako talagang bumalik? Promise? Eh kasi sabi nila, sila lang may sabi ko, yung mga politiko, yung mga kasamahan niyang Crocs. Ayun, may aso mo, chihuahua yata yun. Ay, hindi naman, buti naman, hindi chihuahua. Yung mga Crocs na kasama niya, mga kapit ko sa pwesto. Eh, ayaw nila akong bumalik eh. Papayag ba ko? Gusto niya akong bumalik? Promise? Taas ang kamay, gusto akong bumalik? Walang charutan, ha? Baka mamaya, pagka bumahan ng mga AIDS, akap, tupad, makakalimutan nyo na. May payo ako. May payo naman ako. Pag bumabahan ng mga AIDS, akap, tupad, kunin nyo. Pera nyo naman yun. Tama ba? Saka wala kapagod-pagod. 3 muli. Papapicture ka lang, kukuha ka ng waris. Tapos na buto-buto. Tama ba? Oo. Pero ipapaalala ko, pagkatapos yung makuha, kasi nilalambutsing ang mga webpacks natin ngayon, na para tayong sarap, di ba? Lahat yata, pangangagot lupat langit. Tawag nyo. Dito.